Um,
Pero kung kayo magulungan sa bravo sa layo na, kaya na, yung layo na, yung dalawang tao lang. Okay? So, yung bravo dito, mahaba. Tingnan nyo sa Chinese, the longer daw yung bravo. Maganda. The longer, kaya huwag kayong, pag meron na pagtututukan doon, meron na sa tayo ng bravo. Kung kayo bravo, kasi sabi nga sa Chinese, pag mahaba yung sayaw, more very important. So, makahawain talaga nila. Kaya yung mga paglulong talaga mahaba yung so, importante lang doon na tamang pagkain. Kasi sabi ko lang rin, dami ng photographer, dami ng tao, student niya. Diba? So, sa dami ng tao, diba? So, kaya yung iba na rin yan, kung sa gilid-gilid, doon makakapasok ka ng photography mo. Yes, pwede na. So, but with this kind of people, so dapat, ano ba dapat natin presentation natin? How we go do it? May ano po yung this photography, one body, one leg. But for a festival like this, you're like a bird. No? Suppose the bird yung baga parang over sa event. So, sabi niya, bird dalawa kami. So, yung tatlo. No? So, may nalito ako, dalawa kami dalawa rin kami so, dalawang body. So, normally, they put a white lens, may blue lens, may white black, may normal lens. So, wala nang palitan. So, yun ang advantage kung meron ng two body. No? May dalawang body ka, may dalawang body. Pero kung isang body lang, may extra lens, hindi pwede. Kasi ito the years, ang dami ko nakita mo, sana dalang mo yung ganitong lens. Sana dalang mo yung ganitong lens. No? So, may mga ganitong nangyayari. So, yung wag mo. So, mga ganun. So, dapat yung lens ito, pwede pang portrait kasi dami, pwede kong mag-picture eh. No? So, ganun yun. So, ang bilang natin ay si Bible. No? So, yung present, yung sabi ko naman, it's a good practice for photographer to do festival. So, it's dami ng tao. Paano kung may explain ko, no? Lalo na sa yung wiring, no? So, yung gulo, diba? So, sabi ko, paano kung may yung kita natin? Maganda yung iba natin. Hindi na natin lumabas. So, parang nakahanap ka ng resto na pwedeng mga kahit pa paano, marami yung photographer. Ano? Ano yan? Diyan sa baba, ano photographer lahat yan. So, kaya kung may group that dapat, first slide na yan. So, that's in two ways. So, just keep it. Medyo malayo na yung niya. So, pwede na siya. So, then, again, using the base of photography, training, no? Training na lang sa tamang paper. Paano ko? Diba? So, di ka na makakapasok kung dalamin yung photographer. So, advantage ito may content. Ito yung sabi ko. So, mali mo, minsan ka, white ka, good to go. So, minsan, how you look yourself into the team. So, advantage yung marunong pag-uligin kung ano yung nakikita ng student. So, for one, as a photographer, dapat may work na sinasabi ko yun. One lens, dapat maganda yan. No? Para ma-master rin yung vocabulary. Where you stand, no? At may dapat successful. Sa atin. Once magawa ito yun, perfect. That's the time
sinasabi ko yung matapos yan. No? Okay, 6 months is maximum sa akin. No? To master your local. So, yeah, nahanap na ito kayo ng pesto. So, may moving din yung nahanap na lang ng tao, pero at least dito, yes, in between, medyo malaki na may sa pinolyo eh. So, game sense of dito. Although discipline pinolyo, but at least alam nyo kung saan nakasama yung i-nagod. Yan, kayo bitin. Ha? Isa harap yung bitin na malaki. Although, di ba yung wala yung bitin, di ba? So, mas tayo sa harap yung bitin, so, I try to frame it, no? Using my movement, using my vertical and move on to, I have here, just to another so that's the one. Okay, but shooting where the present time and starting present. So, maraming mga kasi yung mga problem eh. So, ready na kayo sa tutusin ninyo. Kasi minsan talaga ako so, dapat medyo parang pero gusto ko, hindi ko alam kung ano yung pinaka-optimal. Cellphone ba yan? Pero, hindi yung mga photographer. So, malakas. So, yung iba, minsan ang tulala na so, so, minsan na ako, minsan ko na lang yung especially kung ang dalaw, tapos 35 mm lang. Tapos si Carlos, ang issue grabe yan. So, minsan ulit na ako, no? So, dapat ready. Kaya, the wider the lens you have, the better. Yun ang mga advice ko. No? So, kaya natin, internet. So, ready. So, maaari kumakaroon sa team. No? So, paputo. So, dito to that. So, layo na sila yan. Layo natin. Next time, dali na natin yung team. Kasi we're dealing with photos, dapat kamay sila. So, dito na tumingin kayo sa kulay. So, dito, ibalik tayo. So, kapag ito, minsan, wala ka na. Paano sa mga ito? Nagawa ng contribution din, ganyan, ito, diba? So, ito dito, tumakas yung pagod, yung so, nakira. So, minsan, ano ba ka na? Kung lumuwas ka, kung yung portfolio, yun yung secret, no? So, kung tayo na talaga Chinese New Year, so, you can do your street portfolio, ano mo ba tayo sa mga kilo, you can do black and white. It's not 13 years of snake, even the snake, so, extra one, no? 35 monthly, but during this year, dalawa lang itong rating yung tatlo pala, sorry. 18 and so, why is it talaga 18? Wala ito. So, ang kagandaan naman, so, din sa ligo, yung sa lang ang camera sa isang lente, makapag-maximize yung lente. So, talagang patututo kayo yung next ko na camera. Wala.
especially in business, no? So kaya kami yung mga nag-isip of the business para for them to move, no? You move where you set your that's a good business. So you can do a lot of deportation. So maraming ganyan. So maraming mga paninda doon. So pwede yung kunan yung isa-isa. So you can make it kung meron kang macro, ay meron din may macro. And very wala akong ginamit ko rin 33. Yes, may macro stability yung 33. So, regular, no? Ang ganun karami. So, pwede yung so, again, any question about speed? So, sabi ko lang kanina, best time to start is time. Siguro naman alam mo sa meeting, social diagram, no? So, kung maganda naman yung panahon, all the cameras and studio, even other time, maganda naman na sa wala na yung time. So, you can go high for that. Okay, you can choose like that. So, ganyan. So, marami. So, kung kaya sabi ko, may workshop sa street photography. In street photography, basically, it's a very long process. You can choose food, you can choose be prepared. This for picture, you can choose preparation. Nothing can provide the modelo, libre, di ba? So, that's the good thing photography. So, we can choose photography. Okay, ang daming nagbebenta. So, kung sa dami natin photographer, marami nagbebenta. Okay, marami nagbebenta. So, marami nagbebenta. So, how you compose your details? Actually, hindi na ako nangyayawala sa research. Ang research sa akin, pwede yung research yung gawa. Basta ako, hindi na kailangan masunod sa aking research. Basta, hindi na kailangan sa sensor. So, may program. So, that's how I kumbaga, yun na yung seat na binigay sa atin. Paano ko practice yung basic composition. So, that's how you use it. So, ganyan, practice ko kasi, so, yung sinasabi ko, it's a series of photos, like photos support. But it will not stand on its own. So you can it's very colorful. That's the beauty of photography. Thanks to you, compare sa Sareno, parang balloon lang lahat, di ba? Balloon and yellow lang. But Chinese is more fresh, very colorful. So, Belgium is a good film simulation. Pero practical pa rin ako, di tao. So, Belgium, Belgium. Latex mystery here. So, putting out the camera. So, ang dami ganyan. So, isa, yung kasi, mindset habits, shoot for the goal. Di ba? Pero kung sa nandun na ilang, so, para naman na tayo, okay? So, syempre, yung stage, so,
So, so, so, pag dalawa ng apat ng paa ay yun na, gagawin. Okay? So, of course, I'm going to vertical. I only take mention that bilang ng vertical. Am I right? Kung kayo wala na po working. Okay, the best time to shoot vertical is right after. If you shoot vertical, especially for your travel, if you want to travel dito, okay, ako old school kasi ako eh. So I shoot for a magazine for travel. Hindi ko pa mag-product ng mabuhay magazine. So, sa mabuhay magazine, sabi in a magazine, marami kayong contributor na ito. Maraming scholar in one magazine. But only one cover. So, sa iyo na tumangin sa akin, kung gusto mo maging cover, kung ito lahat ng magandang istorya, dapat may cover ka. Gusto mo na mag-check yung problem. Pagkakaiba, may kuha kasi ako sa kulang na yung mga Philips ng flyer, no? Talagang busy masyado. Ganito na siya, ito may create na ano, may create na siya. Then, right after the vertical ko, nandun ba yung subject ko, wala na yung given, pero nadagdag yung araw. So, yun yung wala sa horizontal. Okay? And, pag gumawa ka ng cover, okay, this one would be an over. I'm gonna make given first. What is the value of the you like me to post a roll call, and you like to ito, negative space na to, not for my text. Isipin mo ang graphic artist dito. Graphic artist. Graphic artist. So, yung graphic artist may advantage yan because they think with an end in mind. Ako ganun ako. They think with an end in mind. When I take the shot, nakikita ko na yung gusto kong mangyari sa kanya. No? So when I take the shot, nakita ko na it's gonna be a cover for my mother. Kung gagawa ko ng book, about Chinese food, it's gonna be a cover. Nawala akong iba. Stay out of my camera. For example, kung meron kang maliit na subject, malapitan. So, again, 35 minutes, nakatawag position ka, pwede ko yan. So, may multiple talagang vertical ka. So, please take that one. Right? Right? Take this one pattern in vertical. Okay? No problem. Meron so, ito yung gano'n karami pagkukuyan. Kaya okay mo madali. Kasi, makakabayan. No? So, sa kamarami ng nangyayari ng pato-pato, nila, question ngayon, wala
Pero tomorrow normally may talk mo ng daily. So this one will daily talaga ang dami ko ito. Pero since marami silang sinarado, baka makakalimutan mo lang mangyari. Pero 100% yung like meron. Kasi nakakonsider hindi kayo lang meron din yan. So pero bukas pinakamarami. So, hindi mo siya magpapupuan. Okay, so, siyempre, bago pa ako black and white, kasi that's the beauty of black and white, is to relate the color. Tama? Maybe you make the color most place to your story. So, kung maraming kulay, sasagal yung subject ninyo. Tama ba? Correct. So, yun yung photos minsan, including kasi, so, focus lang sa and so, you have enough time to okay, that way, this ginagawa ko yan. Para lang ako kagad sa pagiging subject. Then, I do a little script. So, I do this one. Maybe, tutawag sa'yo kanina, di ba? I always make my goal is to look for one subject first. And then do right. Okay, what's next? What's next is your background. Always do that. If you have a good subject, you have a good life, kung nakaka-isipin ninyo, is your background. And next is your program. Ganun na kasimple yun. So, with this one, kung ang dami ko ito, pero sinadya kong nalagay ko bago just for my page. Kasi, dulo ng tao eh. Tapos, ginamit ko rin yung parang puso. Kuha ka na ng spirit. Tapos, kung dalawa mo rin. Kasi nila rin and I like that. And, kung maraming isipin ko podcast lang, pero ito yung kapit ko. Yeah. Okay, here. Program. Okay? Siyempre, hindi mawala yung tipo. So, pipigil pa natin sila. Meron tayong buwang magugulo. Ayaw mo yung program namin sa akin. No? Ganun ako eh. Huwag na maraming gulo. Tipo, example. Horizontal, vertical. Nasa ano na yan? Nasa system ko na yan. I always do that. So, gagawa ka rin ng series, no? Or you work the scale. So, minsan kasi, ngayon kung sa marami yung bakit, ngayon okay, so, sa photographer, dapat yung mata natin, okay, always make it right. Siyempre, hindi ko yun, okay, tulad yun yan. So, kung mayroong training na nagbebenta, siyempre, kung mayroong nagbebenta. So, again, mamaya, or bukas, mamaya, believe me, sa dami ng tao, sa dami ng pwedeng tunan, minsan lang. Again, focus first kung ano yung tunan, could be atake could be person, could be anything. So, focus na lang kami kayo. Okay, siyempre, hindi mawala sa person mo ito. Pipilangan niya. Hindi ka sabihin niya, so, then sabi, pagod dito, pag 15 meters away na,
client ka, pila din ba, pwede ka mag-work the same job. Pwede mo to. So, I think this one, compared to the start, you can say, thank you, time, so, again, sino research about Chinese New Year? Ako, ginagawa niyo kayo. Basta lang yung Chinese New Year. Make a lot of research, especially for the progress developers. I normally use that one. I Google first, especially if you're going to update. Google ko yung mistake. Data, Google ko yun. Tapos, sa Google, tapos, kukunin ko yung maganda. Screenshot ko yun. Lalagay ko yung photo. Then after that, the team will press ko. I'll take it. Save. Save yung maganda eh. Kukunin lang ko yung save spot. Hindi na ko kukunin ko yun. Ayun pareho. And after that, when I say I work this ibig sabihin, yun yung wala sa buhay. Yun yung gagawin mo. Kasi, then, hindi, yung na kung kinuha, hindi ko na ilalagay yung the same thing with this one. If you're going for a event like this, not to do it, but it's really Chinese. So, bakit meron tayo dyan? So, talaga, kung nakita ko yung mukha, ano tawag dito? Di ba kaya, sinet up yan kung may-ari yung kita. Sabi ko, dito ako presto. Yung mga yung dito. So, talagang pwede ko ang kaya ko. So, minsan, take mo in those things, no? Sa dapat so, again, ayun na to, ayun na yan, wala pa, para naman tayo pa. So, really need to be it. So, then we started going to the client side. Okay, so, it's easy na kasi yung team na ko yan, I take the shot, pero yung next team, bakit kaya yung so, yun yung and the real power of sino ba Chinese dito? So, kung pala mo rin, wala ko may hindi na bakit Chinese sila ba ito natin ang nangyayari? Tama? So, tuloy meron pa dito kami hindi ko yung bago meron dito so anyway let's add to that story this is a story so hindi mo nila yan so magiging tatlo sila so okay sila na marami kayo minsan nag-iiwal na yung tatlo yan so minsan ang hirap timing talaga mahirap timing sila lang tawa na di ba mahirap mahirap di ba kaya swerte-swerte na ako these photos never nakita ko pinuto these are all photos ito sinasabi ko earlier so di ba ko ay wag ko kayo ng photos kasi maaari so but this one everything is here the three dials as you yan. So, in one thing, nalagay ko sila. So, importante sa akin yun, sa photographer na, sana in one frame makuha ko lahat ng elements. Palagay ko sa challenge to you guys, later or tomorrow, to have shot na magkakasama ko.
Okay? Unless you want to wipe your legs, then fine. But if you want to fix leg, it's not. No? Ako nandito kayo sa harap. So, wala matasan ko kasi umuto ko na ito eh. So, based on that one, you should know where to position yourself. So, this is an advantage to have a wider leg. Or at least 16 mm. No? 16 mm, really good for the body. Kasi, hindi mo naman dito. Yes, that's a good for the rest of me. Pero ako, nagtagal sa 14. Yes, 14 ang pinakatagal na 20 na wide, bago dumating yung 10 to 24 na school. So, the practice yung 14 mm, no? Na vocal length, kaya yung 16 para sa akin is next to that, and the 18 of course. No? So, yan yung magkakasabi. Ngayon, if you want like closer, ito kasi sobrang lapit na rin. In 14 na yan, yung pero halos 22. So, kung may 16 ka, yung a little step back, okay na. No? So, yun yun. Okay, again, siyempre, ito may mga nagong elemento, yung mga pumapasok sa training. So, of course, pupunan ko yan. Just take yourself. No? So, stay about same thing, pero yung dragon, nag-umpisa sa likod. No? Nag-umpisa sa likod, pero hindi pa sa harap. Pangit ko po dito eh. Pangit ang kulay ng buti. Dito. Dito. At hindi na may kalay. So, kung ang layo ng kulay ha, kasi ang kapapangilan eh. So, anyway, so that's the beauty of classic chrome. Kasi hindi ko yung classic chrome, sino may hindi pag-classic chrome dito? Okay, if we're shooting, kasi tested ko na yun sa, siguro no, sa skin tone ng Pinoy, classic chrome is perfect. Kasi tingnan yung bata, yan o. Di ba? Yung kulay niya talagang umang-uma sa yung classic chrome sa skin tone ng Pinoy. So, of course, that's my field simulation. Again, alam niyo ba na mayroong Buddhist temple? Anyone knows there's a Buddhist temple here? Wala? There is. Sa dulo na, halos sa Divisoria na siya. Pasangkay Street yata yan. Okay, kung pupuntahan nyo, saan ba meeting place mamaya? San Lorenzo, di ba? Okay, yung street na papunta sa Lucky Chinatown, okay, na mall, yung Lucky Chinatown, diretso nyo yun, pag may bridge doon, makikita nyo yung gold na temple. You can go there. May libreng miswa doon. 100%, pag pumasok kayo doon, magpapakain sila ng miswa. Oh, may libreng miswa doon. So, of course, although around Binondo, may mga nagsisindi ng ganito. May mga corner near sa in-between, meron isa sa side. No, you can go there. That is the one. And I forgot, this one inside the temple. Of course, pag ganyan kasi, iniwasan ko yung mukha talaga eh. No? Hanggang kaya ko i-blur yung mukha, i-blur ko yung mukha eh. So magpo-focus, dyan ako nagsiselective focusing. Although bihira ako gumamit ng mga 1.4, but this time, dyan ko magagamit. No? Yung magbuboki-boki yun. Hilig yung mga bagay sa boki eh. So, you're back. Nice to see you again. Nakakaintindi naman ang Tagalog? Nakakaintindi ng konti? Alam ko, hindi na naman ako eh. No? So, again, okay, that's the guy. Siya yung magsisindi. So, normally, sabi ko kanina, I normally work the scene. So, siyempre siya yung pinaka-main ko. No? Again, that's the beauty. You can go to that temple. Actually, ngayon open yun. Mas maganda yata punta ngayon. Pupunta ako ng temple and going to the bukas ako magdadagon. Pero sa temple kasi, it's a big one. Kung sa baba, sa entrance, may miswa, or minsan lugaw.
So iba-iba eh. Ewan ko lang rin kung ano yung pag-ibigay nila. Most likely Lugaw or Biswa lang yun. So, you go there. So, this one is totally opposite from the outside. Kung sa outside sobrang ingay, dito naman bawal magingay. No? So, talagang pinig-pinig ka lang, harap ka ng subject mo. So, it's really deep. It's a huge one. So, hindi nyo pa napuntahan. At least ngayon, alam nyo na. No? So, doon sila nagdadasal, mga Buddhist, mga Chinese Buddhist, doon nagdadasal. So, of course, I'm gonna work the scene. So, ganun ako. Hindi ako mag-shoot, then walk, no? So, I wait for a little while, and may papasok sa scene ko, I'm gonna take the shot. To make it more 3D. Okay, yung paglagay kasi ng layers in one photo, normally ang gusto ko lang naman i-emphasize doon is the 3D effect. No? Kasi pag isa lang, pag ganyan kasi wala masyadong distansya, walang depth. No? So, pero pag meron kang isa pang subject, magkakaroon ng lalim yung photo mo. Doon magiging 3-dimensional yung photo mo. So, always think of that. Kaya nga yung iba, they make a lot of layers to make it more 3-dimensional yung images natin. To make it realistic, no? Kasi ang mata natin 3D nakikita. Pero normally yung photo natin 2D. Okay? So to make it more 3-dimensional, please add more layers. Okay? So again, I'm not gonna stop on that, so I'm gonna add more layers. Okay? So maraming nangyayari. So actually, gusto ko yung parang paangat-angat niya, di ba? Parang yung zero resolution natin. No? So gusto ko yun. So I'll take the shot. So again, work the scene. Okay, hindi lang yung basta take the shot and walk. No? Try to work the scene. Okay, this is the old setup. Kasi 2 days ago, I went to Lucky China. Tama ba? Lucky Chinatown Mall. You have to go there because ang ganda ng setup nila. No? Kung sobrang gulo ng wiring sa Binondo, go to Lucky Chinatown na mall. Kasi maganda. Although this one, iba na. Kasi ngayon ito, nasa loob na. Punta kayo 3rd floor. Kasi ito nilipat nila sa 3rd floor, 2nd floor. So, medyo may at least nag-guided na. Kaya ako na po ito 2 days ago. I just wanna see kung anong nangyayari. This is the old setup nasa labas. So, again, details, no? So, take photos of the details. Hindi lang yung dragon yung subject natin. So, maraming pwede kuna. That's Lucky Chinatown Mall. Okay? Sa likod lang yung, diretsuhin nyo lang yung street kung saan mag-meet up mamaya. Diretso lang yun. Basta may bridge, yun na yun. Malalakad lang yan. Malalakad lang yan. So, from that Lucky Chinatown, pasan nyo lang yung recto, makikita nyo na yung Buddhist temple. Yung recto, pasan nyo. Pero sa left side nun, yung Divisoria na yun. So, okay, take that shot. So, magdi-details ka. The 23 and the 33 may capability of macro yan eh. No? Sobrang lapit. So, that's the thing with that lens. So, I don't know what's the meaning of this character. So, hanap na ako ng yan, Tagalog. No? So, this is the new setup. This is the new setup on the 2nd floor or 3rd floor of Lucky Chinatown. And if you're going inside the Lucky Chinatown, there's a huge dragon, no? Na made of, I don't know, bamboo ba or stick or something. Ang laki niya doon sa pinaka-main mall niya. Ang ganda punan. So you have to go there kung ayaw nyo medyo magulo. Punta kayo sa Lucky Chinatown. So, ayan, sana yung love life niya. Okay. No? Na single ng friend. So, again, sa dami ko na ng shoot ng Chinese New Year, sabi ko dapat iba tayo. So, ito yung shot. So, although I'm doing a lot of street travel, but hindi alam ng karamihan na I do a lot of 360 degrees before for
interiors and lifestyle shoot ng mga interior. So, I bought this monopod, no? This is my monopod for my 360. Kasi hindi pa uso yung mga instant 360 before. So, we normally use a camera, no? A real camera to make a 360. So, I remember, sabi ko, paano ako maiba sa ibang tuwa ng ibang photographer? Dapat umangat ako. So, dinala ko to. So, ang kagandahan nito kasi nakapakan. Unlike the normal monopod na wala. So, this one is nakapakan. It's really designed. Then, for 360 na meron kong leveler dito. So, natataas to up to 15 feet. I think 15, yes. Yeah. Yan, baka tininin yung sir, drone ba yan? Ba't naka 10 to 20 so kayo yan? No? That's the height. No? So, kagandahan yan, I have the remote. Although you can use the, I don't know how stable the app. Although you can use the app kasi kung magagamit nyo yung app, you can see the photos. But if not, normally ginagawa ko, since nabababa yung screen, no? Kita nyo naman, di ba? Nakikita nyo naman sa taas kung ano yung kuha nyo. Okay? So, I use this one. Ang tagal na itong remote na to eh. This is 10 years old, more than 10 years already. But this one is working. Oh, di ba? No? So, that's how I took that shot. So, maganda nito, I can take a shot like this, then I still have another camera, I can shoot sa ground level. So, yan ang naisip ko talagang, so yan yung ginawa ko with that. So, since now, I got 8mm, so 8mm ang ilalagay ko dito. Okay, so, kagandahan nito, pwede, mataas na to, pero pwede mo pang itaas, pwede mo pang ganun. No? Doon na talaga sa main treble. No? Using the 8mm. Medyo nag-visualize ko na yung kuha ko. Ha? Good luck. Hindi naman natin yan eh. Nakasira. Sorry sa 2024 ha. So, siguraduhin ko na itatali ko na lang siya. No? Pero by the way, mapuputol to eh. Napuputol to. Galing nito. Paano tek to eh. No? So, dalawa yan. So, pwede pa talaga yan. So yan yung ginamit ko for that. Kaya baka inisip nyo, din drone shot ko yan. Or naka-Insta360. No. It's a 1XT20. Okay? XT20 ang kuha ko na. XT10 or XT20? Okay, basta nandun. Hindi pa yan XT101. Kasi, kaya ako maghanap ng XT50. I don't want to put the tip sa taas kasi naman yun yung maisip ko pala. Kaya that's why XT10 ang ginamit ko dyan or XT20. So mas magaan siya. No? So, again, since paulit-ulit na ako, at least na-advance ko kayo, no? So paulit-ulit na ako mag-shoot, nakita ko na yung advantage kung nasa taas ka. Kaya, ganda na ako ng monopod ko. So I was able to capture this scene, which is na halos nandiyan na lahat, no? So, pitik ka na lang ng pitik. So, the barrel is there. Yes. No, tapos, 10 to 24 yan kasi wala pa masyadong distortion. Then, there was a year na ginamitan ko naman ng 8mm ni Samyang or ni Rocky nun. No? Kasi yun yung ginagamit ko for my 360. Yung Rocky nun na 8mm na fish eye, yun ang ginagamit for 360 for my interior shots or mga ganun. So I was able to capture that one. Hindi na yung daming tao. So naisip niyo na ba paano kayo mag-pwesto dyan? Ha? So baka mas marami pa ngayon kasi nga Henry sobrang
gusto ng photo walk nila. So not just Fuji, all the brands are here also. So it's really given na hindi na maraming tao, maraming ring photographer. Kung titingnan nyo, maraming photographer. At least, majority dyan photographer. No? So, ang problema dyan, ang kalaban ni cellphone. Kasi sila nakakaganon. No? Nakakaganon nila yung cellphone. So, distraction yan sa mga composition ninyo. So, again, kung meron kang mga lupad, pwede mo gamitin. Okay, make use of the remote of the Fuji. Okay? So, again, anong storya nito? Can you see the, yun yung, anong tawag dito yung web network niya? Ampaw. Okay, the ampaw, si Richmond to, kilala niyo Sir Edwin? Ayun, no? Di ba? Sir Edwin. Ayan, mga alawang brand. Ayan, si Nikon. Photo leader nila. Photo leader ng Nikon, di ba? So, tingnan mo, tulala na. Dalawang camera niya, wala na ang camera. Nanood na lang siya. Pero dalawang camera niya. So, ito, nag-chipping. Yan ang iwasan ninyo. Yan ang iwasan ninyo. Because the moment you chip, that's the time maraming nangyayari. So keep on shooting. Ang chimping, pag nagkape na kayo mamaya, pag nagpahinga na kayo sa MBT, kumakain na kayo ng bokya, that's the time you check your images. But not during. Okay? Not during. Okay? Emphasize kayo, huwag kayo mag-chipping. Ito rin isa, nakikinood din siya sa kuha ng isa. Di ba? Mas maganda yata yung position ng isa. Di ba? So, yun na nga. So, mind your business, mind your photography, mind your settings and everything. Huwag nyo na kayong pan. Sabi ko nga, that's the best time to practice your photography. Okay? Those are the distractions. Yung kuha ng iba, mas maganda yata doon na. No? So, doon kaya ako. No. Okay? So, again, that's an advantage. I think there's an 8 and this is the Rocky one. Kasi medyo nag-12 na yun. Distort na yung pan. So, that's the Rocky one. So, again, maggulo. After na. After nyan, so, after nung makuha yung ampaw doon, ang mangyayari dyan, namimigay sila ng candy. No? Kung ano-ano tinatapon nila. So, iba namumulot, iba selfie na lang. So, dyan, it's all up to you kung how you position to take this gravel. No? Kung gusto nyo talaga makunan yung gravel na yan. Pero ang problema, pag nasa baba ka, puro kable man ang makikita nyo. No? Ang background ng puro kable. Okay, then, that's it. No? Yung sinasabi ko na yung gravel umarap sa harap ko, yun talaga yung hinihintay ko. Talagang nakaganon. Hindi na ako nakadiretso, talagang meron ako na. So, yan, I take that shot. So, kita nyo yung mga photographer or just see. So, at least nakaka-play talon sa akin. So, I was able to take that shot. So, by the way, yung dragon, hinahabol yung bola na to. Yan. Yung pearl na yan. So kung nasaan yan, sure ako nandun din yung ulo ng dragon. Palagi na yung sinusundan. So yan yung palagi yung aabangan kung saan yung nagdadala ng bola. Kasi yung sinusundan ng dragon. Okay yan, ha? Okay. So, wala akong wish pero may nakuha naman akong candy na tuloy daw ako. So, pinulot ko yan, I take the shot. So again, 23 or the 33, halos lahat ng mga prime lenses may capable of macro. No? So, dyan na ako nag-shoot ng bokeh-bokeh sa mga ganyan. No? So, that's 23. So, kable. Kable is everywhere. No? Sabi ko sa iyo kung saan yung bola, no? Nandun yung ulo. So, saan ba ang set? Saan yung ba i-focus? Sa ulo, sa bola? Di ba? So, yan kita naman ang focus sa bola. Ay, sa bola, sa ulo din. So,
ang hirap kasi, I think the technique is here, the aperture ko is more than F8. Okay? 100% is more than F8. Second, gusto ko kasi yung motion eh. So, ang motion kasi, sino nag-shoot na, karamihan, during the DSLR days, my handheld is 60. Ano ibig sabihin nun? Kaya kong mag-shoot ng medyo stable, wala pang mga in-body stabilization before eh. Pero, in-experimento ako ng sarili ko, o hindi pa ako pasmado noon eh. 60, kaya ko pa without movement. No? Pag bumaba ako doon, meron na. So, normally yun ang ginagawa ko dito. Kung ano yung kaya nyo, to hold it. Kasi para rin may makuha rin yung motion, pero dapat sharp pa rin yung subject ninyo eh. Diba? Kung saan siya. So, siguro pwede nyo gamitin yung okay. I never do this one. Yung spray and pray, yung burst. Wala, pang-burst. But ilan na bang burst ng mga camera ngayon? 8 lang before eh. Yung visuals po can do 40 na. Can you do that? Imagine ang 40. So, Okay, pag bibigyan ko kayo ng dosing na mag-burst na kayo. blackout. No? Kasi burst, normally ginagawa talaga yan ng mga photojourn or journalists. Because they need to deliver something. So that's why they burst. Pero if you're practicing strip, ako naman, one shot, one click. Kasi it's very fulfilling to capture in one shot. Diba? Pero ngayon, kung gusto nyo, first time nyo, sige, mag-burst kayo. No? Kasi talagang ang bilis niyan. Mabilis yung pangyayari. Yan, mabilis yung dragon na. Yung leon, hindi masyado. Pero yung dragon, tumatakbo-takbo talaga. Kasi ang haba nila eh. Pag hindi sila tumakbo, magbabanggaan sila eh. So talagang tumatakbo sila. Siyempre, nag-black and white ako, no? So, kasi sobrang gulo na ng kulay, sobrang gulo na ng environment. So, I rather go to black and white para diretso na sa pinaka-main subject ko. Ayan. So, 60. Kita ninyo? 60. F11 to 15, 60. Para lang at least merong motion ng content, pero hindi blur yung subject. Okay? Kasi pag bumaba pa ako dun sa 60, mag 40 or 20, 100% ako. Kahit nag-lock ako dun, mag-blur yan. Okay? So, walang question tungkol dun. Ha? Alam niyo na gamitin yung camera ninyo, ha? We have some questions online. Meron? Gusto mo po ba? Sige, pwede. Pwede. Live nga pala tayo ngayon. Sana nilive ko yung Facebook ko. May isang question po kay Direct Kyle. May go-to pa kayo na shot ngayong Chinese New Year? Go to. Goal. Goal. Dragon po ba? So, treats. Gusto ko muna yung paa ng dragon. Kasi hindi ko kasi actually wala na akong go to. Actually, what? Yung goal wala na. As in, kung ano yung mag-fold, kung ready ako, and that's it. I'll take the shot. So, since sobrang chaotic yung place, sa dami ng tao, sa dami ng photographer, so, sabi ko nga ngayon, it's the best practice to shoot festival kasi mapupush talaga kayo with your photography. How you prepare yourself, how to set yourself, setting your camera, where to position yourself. Those are the things that you need to do during the shoot. Okay, so goal, kung ano na lang, kung ano meron ito. Kasi inisip ko, I have so much of the dragon, baka I'll go somewhere sa mga gilid-gilid. No? Although I have photos of those, parang street style of shoot, but ito yung pinakita ko kasi ito yung karamihan na gusto kong punan. Tama ba? The dragon. Kasi ito lang naman yung pinaka-main subject talaga sa dragon eh. So, yan ang makukuha nyo sa baba. No? Kung sa baba naman kayo, puro naman kable. No? So, ginamit ko na lang yung kable to make use of the leading line. Diba?
So, yan ang mangyayari sa atin pag nandudulo. So, again, exercise yan, practice yan for you to make good shots. Kaya maganda practice talaga in music festivals. This one, I put a little bit of on the post process just to highlight the dragon in the center. No? Pero yun lang naman dinagdag ko. So tapos dinarking ko ng konti shadow para talaga ma-highlight yung dragon sa gitna. Pero again, it was taken with the pole, pinakita ko kanina, using that pole, using that remote to capture this one. So I was able to capture this. I'm sure marami na may mga ganyan nakuha kasi of the Insta360, may mga ganyan ng camera ngayon. So, most likely, pero of course, iba pa rin yung higher version ng camera nyo. No? So, that's the thing. So, wala nang question, yun na? Ano po? Tungkol po yata kanina sa temple. Okay, sa temple. Okay lang ba to use mechanical shutter? Yeah. Okay. Problema lang sa mechanical shutter. Ito experience ko. Personal experience ko ito. Nag-shoot ako for a magazine. Basta bumaba ka ng 60 yata. Magkakaroon ng parang TV yung kuha mo. Actually, nanginig ako nun sir kasi first time ko ang camera ko dito akalain na nasa electronic. Tapos, normally mechanical talaga ako eh. So, naka-electronic siya, nung nag-shoot ako, ano yun eh? Bayad yun eh. Pag bayad, mga problema. Lahat ng kuha ko, puro may may linya ng TV, parang iba ng TV. So, yung frequency na kukuha ng camera ninyo, I think lower than 60 ang shutter. So, taasan nila kung electronic kayo Kung ang tanong is mechanical, of course, naman, pwede. Anong question niya? Hindi, i-silent nyo na lang. May silent naman yun eh. Di ba? Huwag nyo lagay yung parang lata. Huwag yung parang lata na. Huwag yung gano'n ha. Huwag yung masarap kayo pakinggan yung parang lata na yun eh. Ako gano'n yung shutter ko eh. Harapin na feel ko parang film. Pero huwag na yun. I-silent nyo na lahat. No? So yes, for saka open sila sa mga photographer. Hindi na bilang mabawal. Basta huwag na kayo. Saka makikita kayo may hangganan. Kaya may kuha ko kayo misis na may hangganan doon ng pag-gayon eh. Sa taas pa. Akit pa kayo doon. Hindi ko na pinakita dito. So, you can do a lot of street style photography then. Inside yung may mga monks din. Maraming kuha doon. So, okay, syempre kung may black and white, may colored ako. So, again, same thing with this one. Hindi naman 20 to. 20 ang shutter speed dito. Dahil gusto ko talaga gumalaw yung part. Pero this time parang tumigil sila. No? Tumigil yung galaw nila eh. Kasi yun yung sinasabi ko, pag nagsama-sama sila, hindi na sila makatakbo. Ayan, pasok yung shutter ninyo na 60. No? So, pero wala yung motion na gusto ko. So, but I was able to capture the whole thing. Medyo malayo lang yan. Yan ang 60. Tingnan niyo yung 60 pag wala nang dito napunta yung pal ko, yung sharpness ko. Pero it's okay. Kasi ang gusto ko talaga makuha yung movement eh. No? Saka gusto ko yung galaw yung dragon dyan eh. Saka nandiyan yung dalawang yun. So I was able to capture that movement na gano'n. So, ang hirap if you have tighter lens kasi hindi mo makakapture ito. Yes. Single focus lang yung ginagawa. Yes, bihira talaga ako mag-continuous yung mga yung auto-focus. Bihira talaga ako mag-ganun. Especially kung F8 na ako. In my regular workshop, malaki ko sinasabing F8 talaga ako mag-start. Bihira ako nag-zone focusing ako. Okay? So, maaaring siya yung nasa-zone pero shutter ko is sobrang slow. Yeah, everything. But look at the background. Yung mga taong nakatayo, it's all sharp. No? So
So, kasi F8 ako. So, sila lang yung mga gumagalaw ang nag-blur. Pero the rest are sharp. No? F8. So, yan ang go-to ko na shutter speed. And hindi ako nag-autofocus. So, kung alam ko naman na doon lang sila sumasayaw, so, I lock my go focusing on a certain distance, then F8. F8 and beyond is sharp. Most likely, sharp yan. No? So, yun. Next. Yan ang sinasabi kong money shot sana, kaso may photographer. No, si Hans. Experience din yan eh. So, ang ganda na ng pan ko, hinihintay ko eh. Ang composition na talagang pa ganun eh, no? Kaso meron to. Yan yung sinasabi ko, oh. Although Muji user naman yan. So, okay lang. Si Hans yan. So, again, that's the thing with this festival, ang daming BTS. Tawag natin yung BTS na kasi parang behind the scene na eh. No? So, hindi na talaga siya considered. So, saka hindi bibili pa niya. Chinatown niya kung ganyan, di ba? May photographer. Sobrang na malinis. So, yun yung sinasabi ko. So, maraming ganyan pagkakataon mamaya. So, good luck. Kasi marami tayong photographer. Hindi natin pwedeng palisin kasi talaga nandun sila. So, yan ang mga mangyayari dito. So, ito, hindi ko na mahanap yung profile ko dito eh. So, i-drop ko na lang sa Facebook ko. Pero, kaya sana kuha na ito, malilim lang yan. Pero yan kasi, nag-exhibition na yung neon eh. Talagang tumatalo-talo na sila sa mga pole. So, sana mayroong ganyan ngayon o bukas. Kasi ibang klase yung may mga pole eh. Ang taas na yung tinatalunan nila eh. So, maganda yung experience. Minsan mga ganyan, matutulala ka na lang. No? Mas maganda, manood ka na lang, kita kumuha. So, hindi nakikita yung komentaryo niya. So, anyway, the focus there is, siyempre, the drums plus the neon plus the backlight. No? Sunny 16, of course, may favorite in my street. So, Sunny 16, kaya napansin nyo, pag lumabas yung burst na yan sa sun, Sunny 16 na yan, or F22, sa 16 lang halos lumalabas yung burst ng sun. Pag dinirect nyo. Okay? So, Sunny 16, characteristic niyan is all the lighted by the sun will be captured by the camera. And the rest will be in shadow. So, yun ang characteristic ng Sunny 16 na sinasabi nila. No? And the vivid colors will pop out. Kaya kung nakakarinig kayo ng Sunny 16, that's it. Okay, so next. Siyempre, may mga ganito. 15 minutes, last 15 minutes. Ayaw pa. Okay, so may mga ganito rin. Ewan ko lang baka nag-evolve na sa mga bata na ito ngayon. So, every year nagbabago-bago sila. So, may mga ngayon. So, 8mm ang gamit ko dyan. So, may mga nagbibigay ng barya. So, kinukuha naman nila yung barya na yun. So, minsan may nagbibigay din na, yan. O, meron na rin papel na, o. Diba? So, again, may mga ganyan scene. So, you can capture that one. See? Okay, then, siyempre, pag may paputok, ibig sabihin daw, bakit ba may dragon dance? Bakit ba may fireworks? Two, sabi nila sa Chinese, para yung evil spirit, di ba? Evil spirit kailangan itapol. So bakit na ayaw tayong mga ganito? Ito pala yung sila. Ha? Kasi bakit kaya nakakita sa Chinese New Year, may mga nagaganito. Hindi ko sila yung nag-represent ng evil. No, but in European, the dragon is the one blowing the fire. Pero, again, this one is part of this Chinese New Year. Makapapansin ninyo sa mga kuha ng mga photographer, minsan mas marami nga ito eh, isa sa dragon eh. Tama? Kasi sila yung nagkakalat-kalat lang sa gilid eh, sa walang kumukuha. So, you can take advantage of that one. Okay, take a good shot, a wider one, a tight one. So, galing ito, napasok yata siya eh. Oh. So,
So that's 14 mm. Sobrang halos hahalik ka muna siya yan. No? Sa 14 mm. So, why I have to put this one? Okay. This shot is so memorable sa akin ko as a photographer or as a Fuji ex-photographer, Fuji ambassador. No? This one makes this photo. Okay. This photo landed in Tokyo. And it's a surprise to me kasi first time kami pinalipad ni Fuji Film, World Ambassador, to Tokyo to attend a Fuji Kina or any summit. I think that's the first summit na nangyari ni Fuji in 2014 yata. No? We fly there. So, to my surprise, so nasa headquarters kami, so sarado pa pagdating namin. Tapos pagbukas, pasok kami sa showroom, tapos may mga naka-exhibit. Nagulat ako kasi isa siya sa naka-exhibit. Hindi ko alam, wala akong idea na naka-exhibit pala siya. So, kaya special sa akin. Kaya sinasabi ko sa inyo ngayon, please keep all your photos. Kasi sa dami ng dragon na shots ko, ito napili ni Fuji. Ha? So, I worked the scene on this one. Okay, the scene, that's the first shot. Actually, this is a typical street scene na experience ko kasi when I'm taking the shot of this guy, kung itim, pero couple na matanda. Ito, sabi ng matanda lalaki, sabi niya, kuna mo naman ako, lalapitan ko. Pero gusto ko yung parang may action kami, sabi niya sa misis niya. So, anticipation sa photographer, may mangyayari. So, nag-shoot na agad. Ito yung una. First shot ko. Then, that's the second shot. So, talagang nag-acting si Kuya. Di ba? Sabi ko sa inyo kanina, my goal is one subject, one light. That's my goal too. What's next is the background and the foreground. Pag take ng shot kung gano'n, ang unang akin isipin ko is the background. That's why I move a little bit and pumasok yung third element ko. No? Ito yung basic. Tingin sa namin ng dalawa. So, I take the shot. So, that's my shot na nag-land sa Tokyo. See? So, nakakatawa kasi when we go there, gusto kong lapitan, gusto kong magpa-picture kasi kuha ko eh. Alam mo, pinagbawalan ako. No, ako. Kasi wala pa sila sosa nun eh. Nasa taas pa sila eh. So, no picture. Sabi ko, it's okay. Tapos kung nakita nila ako ni Sosan, sabi niya, he's a photographer. So, binigyan ako ng pen to sign up. So unforgettable tong Chinese New Year sa akin. Then, one of my photo together with Zacharias, Kevin Molly. Wow, talagang sobrang heavy na ko, no? So, this is the team. So, this is Sosan last year. Okay. So, binigyan ako ng pen, so I was able to sign my photo. So, that's my story of Chinese New Year. Kaya nga, since then, I shoot in Chinese New Year. So, 2014 or 2015. Okay, so, then, launching ng XE2, ginawa nila, ulit nila, ito, hinapture ko na lang ito sa Fuji platform na fan eh. Nakita ko, buka ko yun ah. Yan o, di ba siya ganyan? Sa launching naman ito sa Tokyo, nung XE2. So, they still use that one photo. So, that photo end up in the headquarters ng Fuji. Sa dami kong kuha, so yan yun. So, kaya huwag kayo magbura. Okay? So far walang tanong. I-add ko na yung kuha ko yung this one. So far walang tanong. Online walang tanong. Ilang minutes pa ba? 8 minutes. O, tama. 8 minutes. Okay, start po tayo mga
giveaways, Mars magtatanong. Oh, kaya may magtatanong na ngayon kasi may giveaways na eh. May break lente. Ay, lente. Hindi pala. Kaya mo na buhay sila kung sabi lente. May tanong pa rin sila sa lente. Guys, no. Walang tanong? Ayaw mo? Confident na later. Okay, ganito. Sabi ko kanina, although, sino ba ang member na, lahat ba member ng XPPH? Yeah. Yes! That's a good. No? Kasi wala sumusunod sa rules doon. Pati ako, hindi na ako sumusunod. Okay, hanggang ngayon yung rules doon is one photo lang. Pero album yung nilalagay natin. Tama o mali? Tama. Pati ako nakiki-album na rin ako eh. Okay. Meron na mag-upload pa. Okay, ganito yun. Sabi ko kanina sa mga dumating kanina dito, nauna, in-explain na yun. Sabi ko, bakit gusto ko noon one photo lang? Kasi I want you to learn how to edit. Edit is choosing the best shot. No? Among. Hindi yung 30, isa lang naman sa subject ninyo, di ba? Although, sasabihin ko, although, iba naman doon, isang photo essay. Kaya nga, naiintindihan ko yung naglalagay ng 5, 6, ito. Kasi sa photo essay, no? Pero, minsan, mag-drive ka tayo dito, mag-critique na lang ako, ipuntahan mo na nakawal ko eh. Makita ko lang. Sige. Nandiyan na sa ilalim. Para makalimutan. Okay, punta tayo doon ha. So, okay, makikita nyo ngayon maraming photos doon. Minsan mayroong 7, 8. Naiintindihan ko kasi sobrang ganda ng film simulation. Tama o mali? Tama. In one look, yun yung mga nagsaka, yun yung nagkagather ng sobrang libo-libong likes. Tama o mali? And that's what we want. Tama. So, bigyan ko kayo ng example. This one is really nice because it's a photo. In a way, it's a photo essay. Kasi it's a trip. Trip niya yan eh. Sa isang lugar eh. So, pero ang question kasi dyan, if you click one photo, can this photo can stand on its own? Yung maingay sa DSP. Hindi, di ba? Kasi kailangan samahan dito, 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 dito. Pero walang picture na pwede mag-stand on its own. That's the question. Hindi tayo matututo maghanap ng best shot. It's either good, bad, o mediocre lang tayo. So, yan, at least best shot na yan. Isa lang, no? Di ba? Okay, sige ba? Yeah, same thing with this one. So, although naiintindihan ko, it's a series of shot because it's a travel. So, pinagbigyan ko yan. Pero gusto ko sana makikita ng one photo na mag-stand on its own. Kaya nga, yan, tulad yan. Pakita mo. Ilang photos lang. Diba? Ito. Pero iisa lang yung picture niya. So, I'm not saying that it's not a good shot, pero the thing is, I want you to learn to get professional. Yan, ito yung sinasabi kong magandang series. Kasi in my workshop, sinasabi ko at least 4. Kung sasali kayo for mga exhibit, kailangan kayo mag-prepare ng 4 at least 4 photos na medyo magkakaparehas. Kasi katulad nun, ibalik mo yun. Yan, pag sumali, huwag mo na isama kung parang may model, no? Wala na ba? Kulang, di ba? Pero meron pa sanang isa na parang ganito, it's nice on the wall. Yung yun ang ibig ko sabihin. Wallable na siya. Pero, ang question, pag pinipicture mo ito, ipiprint mo ba yan kasi lalagay mo yan sa wall? Di ba? Kulang. Kulang ang isang photo. So may kulang. May kulang. May kulang. Diba? So yun yung sinasabi ko. Pero kung maglalagay ka ng isang photo, yan, katulad yan.
series naman yan eh. Can you just look for one best shot sa model na yan? Pwede yun. No? Hindi yung ilagay i-upload nyo lang. Wala nang titingin dun sa iba. 100%. Wala nang titingin. So, medyo nakuha yung permittidian ko yung field simulation kasi puji nga tayo. In one group, gagawin na ng field simulation eh. Pero as a photographer na gusto nyo mag-exhibit soon, no? Or sometimes you want to join an exhibit. Minsan isa lang ang hinihingi ng picture, hindi naman ganyan karami eh. Tama mali? Diba? Balik tayo sa slide ko. Kita naman. Ano mag-workshop na lang tayo ngayon. Balik ko dito sa picture na to. Okay, this picture na to, nagbigay ako ng 10, I think 10 photos sa Singapore. Kasi I was invited to be a speaker together with John and Ilaya. First time Ilaya lumipad sa Asia. So we met Ilaya sa Singapore. So binigay ko yung 10, pero I'll make it sure na lahat ng photos ko na ibibigay ko will stand on its own. Kasi 100% isa lang. Yan yung sa punan. Ewan ko sila na yata yung punan na yun. So it's a workshop, nag-workshop kami dyan. So there's an exhibit. So yan yung kayo dyan dun sa Ales, magkatabi kami kasi para sa mga PVP. So hindi lang sila magbibigay ng isang 3-4 na pesto para sa iyo eh. Isa lang. No? So learn to na talagang may sipa yung kuha ninyo. No? So with this one, another photo of mine na talagang parang kuha din. No? So it's a travel photo, it's not a street, but it's a travel photo. This is so special. May time na ba? Okay ba? So this is so special because when the X-Pro 2 came sa Pilipinas, I think nakwento ko na ito na last nationwide photo. No? Na hindi ako napili ni Fuji to make a commercial for them. But napili kami sa ambassadors to test the X-Pro 2 before coming out sa market. So gumawa ko ng picture na to, pero I asked the marketing before na, can I make a video out of this one? Because ang ganda nung photo essay ko sa C5. So, I'll make a video. Sabi niya, sige. Pero, padala lang natin sa Tokyo. Baka magustuhan nila. So, true enough, nung pinadala sa Tokyo, I'm not expecting na makukuha yung video ko. Kasi, paano yun eh? David Alan Harvey, ang magnum photographer na nilaunch ng X-Pro 2. So sabi ko, that's magnum photographer. So mga photographer na kukunin nila doon. Kahilera lang din ni David Alan Harvey. So, pero nung nandun na kami sa Tokyo, as they playing all the videos of ex-photographer na gumamit ng X-Pro 2 beforehand, ang music background ay akin. Pero hindi video ko lumalabas. Sabi ko, lumatayo yung balahibo ko, sabi ko, lumalabas si Zacarias, si Kevin Moni, no? Pero video nila, pero ang background music akin. Sabi ko, ginamit nila yung video ko, pero yung music ko lang. No? Pero, at the end of the video, ako pala yung last. That's in Tokyo launching. As in, buong team Philippines na po, wow! As in, napawagan. Pati ako, napapicture ako bigla. Kasi, hindi naman ako part of the selected nila eh, no, sa X-Pro 2. But I was lucky na, siguro nung ginawa ko to, doon nila ako napansin for my X-Pro 3. Kaya naging global yung X-Pro 3 ko. So, 8 lang kami nakuha to use the X-Pro 3 for global campaign. Okay, so, ano yung pinapakita, ano yung ibig sabihin dito? Make a photo na will stand on its own. No? Yun sana ang gusto kong message na ibigay sa inyo ngayon na kaya ilagay sa wall. Ang tawag na nila dyan, wallables. Diba? Wallables. Ano yung mga sample? Dahil sa yung mga basta desktop. Wala na ito.
So far walang tanong. So, that video, mapapanood nyo yan, X-Pro 2, tignan nyo na lang sa online. So, medyo cinematic yung kuha, very atmospheric. Okay, ito. Atmospheric yung kuha. Tingin ko doon tayo magtupad sa very atmospheric. Kasi pag merong mga usok-usok, may kwento ka na kagad eh. Tama? May drama na kagad yung kuha mo. Kaya nga, when I post lately dun sa wall ng XPPH, yan. Atmosphere yung nalagay ko dyan. No? Kasi, I do a lot of these photos. Kasi, that photos is, although it's a travel photos, but it's very atmospheric. Okay? That it will stand on its own. Kahit one subject lang yan. No? Na pwede siyang ilagay sa wall. Okay? Yan, kung hindi pong i-print yan, sana yung mga print. Wala nang tanong? Sir, may tanong po. Yes, may tanong daw doon. May tanong. Meron pala eh. Meron pa. Sige. Sir, Hindi ko nakikita. Okay. Regarding po dun sa street photography, given na meron na tayong Data Privacy Act, so how do we go about shooting people in public places That's a really and good- using it sa exhibitions? Yes, that's really good question. Kasi part of being ambassador, nakakatanggap din kami ng ganun letter. Kaya kung papansinin nyo, especially for street, ako yung napunta sa street and travel with Fuji. Walang problema kila dyan because they have models, they have press, may model release sila. But for the street photographer, palagi sinasabi ni Tokyo, hanggang maaari walang mukha. Pag sinili lang ng buha ko walang mukha, kaya pumapasa sa Tokyo. Ha? Palagi nakakagawa para, pero pag sinabi ko now, that's okay. Nag-email back naman ako pag may mukha, that's okay. Okay lang yun. Pero okay, balik tayo sa question mo. As ng magandang tanong yan kasi lumabas yan sa Raptor sa Baguio eh. No? So, pero at the end of the day, as long na walang law sa Pilipinas, once you're in public, panalo ka pa rin doon. As long na hindi mo siya gagamitin for commercial use. Yun lang ang akin. No? Yung tipong, ang kuha mo may background na SM, MOA, tapos binili yung picture mo ni MOA, nandun yung pamilya na kinunan mo. So yun yung medyo questionable eh, kasi pinagkitaan mo na. Pero kung let's say personal workload or Facebook lang naman, I don't think may problema tayo. Kung magagalit siya, walang problema, magalit siya, you can always erase it. Tanggalin mo na lang. Pero hindi kanya pwede kung i-demanda kasi wala ka pa naman, wala pa naman problema yan. Ang France meron. Ang ibang country, bawal mga bata, kunan. So you should learn, you should know that one before flying to a place. Pero sa Pilipinas, sana naman, itong mga kongreso natin masyadong pakiramero, baka pati yan, magkaksayahan pa sila ng oras. Okay. So yun, sana. Pero as long na you're in public, like for example, magsiselfie ako, you're in public, nahagip ka, kasalanan ko ba yun? Di ba hindi eh? So, wala yun eh. So at the end of the day, if you don't want to be taken by photos, di mag-mask ka na lang. Di ba? Or huwag ka nang lumabas sa public. Ganun lang kasimple yun. Once you're in public, sorry, cameras all around. Cell phones all around. Alright? Yes. What do you use black and white? That's another good question. So in my regular workshop, normally I tell my student to practice shooting black and white. Since mirrorless ang tayo ngayon, we can shoot and see in black and white. Tama ko rin. We can put our film simulations to actors. So you can do that for 6 months again.
Can you do that? You will train your eye seeing black and white. Hindi yung pagpangit yung kuha natin, gagawin natin black and white. Although, very effective yun. May aminin ko, effective talaga yun. Pagpangit, di ba? Gawin natin black and white. Kasi, ang characteristic ng black and white, go straight to your subject, wala nang distraction of colors. But there's a way of looking it. Kasi doing this, wala nang sila to review it. So they know how to shoot. That's why there's a zoning of colors. It's 10 zones. Zone 5 is pinaka-midway mo. And all colors, let's say the red, it's considered nasa sa black na siya na side. No? Also the green, nasa black na siya. Yung shirt mo nasa white siya na side. So you will learn how to shoot, no? Black and white. If you keep on shooting black and white also. 6 months. Okay, attend kayo ng workshop ko. Para ituro ko rin yung paano. No? Shooting in black and white is a process na kasi maganda talaga siya, especially for portraiture sa tao. Kasi it goes straight sa tao. Kasi wala, kahit makulay yung damit niya, tao yung pinunan ng black and white. Effective talaga siya. No? Pero pag marami ng kulay, then tayo nakakasalaw. So if you want to learn shooting black and white, right? Shoot black and white for 6 months. Then after 6 months, balik kayo sa color. Next time na nag-shoot kayo, sabihin mo sa sarili mo, when I take the shot, maganda to sa black and white. You know what I mean? Yun yung ibig ko sabihin. Pag kinunan mo kahit colored, since mata mo na-train sa black and white, it's nice in black and white. Kaya go ka pa rin sa shoot. Kahit yung kulay. Across tayo. Kung black and white, across plus green yata or yellow. Dalawa lang yun eh. So, depende kung may tao. Kasi may skin tone yung isa eh. Yung yellow yata yung may skin tone. Yung, what color mo ba? Wala pa. Monochrome yun. You can use the monochrome. Yeah, you can use that one. Yeah. Yung monochrome. Pero, kung gusto nyo talaga maging black na black during my time, ginagawa ko class ko shadow. Para yung black talaga magiging black. Okay? So I'll make my own recipe also. Try to use that one. Yung mga recipe na mga binibigay kayo online, baka merong mas tugma sa gusto nyo. Make use of that one. But sometimes you can alter those. Gawin yung base yun, pero pag hindi gusto, kasi yung iba doon nagtatanggal ng sharpness, gusto naman tinatanggalan ng sharpness, di ba nagdadala ng sharpness. So depende sa inyo yun eh. So that's a good start na gamitin nyo yung film simulation online. Then kung medyo ayaw yung output, bawasan nyo. Mga iba kasi nag-a-add ng 4 colors. Eh naka-Belvia na, tapos 4 colors pa, isa ko kitang TV na nun. Diba? Ako pag nag-Belvia ako, nagma-minus pa nga ako ng 2. Negative 2 sa colors eh. Para to make it more like classic pros. So, mga ganun. So, there's more in your camera to explore. Kaya explore nyo sobra Fuji camera. Ngayon, we're into printing. While I'm showing you this photo ko, hindi sa niyayabang ko dahil napunta sa exhibit. At the end of the day, it was printed. Nobody prints now. Wala na nag-print. Kaya now, Fuji, especially sa mga workshop o mga photo walk natin, napapansin nyo palagi namimigay si Fuji ng print. Because sa print nyo makikita how good you are as a photographer. Okay? Balik nyo lang yung mga photos ko. So, pwede nyo na sintihan ilaw siguro. Okay? So, take note. So, how good you are as a photographer, how good your camera is, how sharp your lens is, nasa lens ninyo, nasa picture nyo makikita. Okay? So please print your photos. Okay? Ito yung money shot ko. Diba? Nakwento mo na ba ito?